Okay, magandang araw, grade 9 nila. Ako si Teacher Mars. Maaari niyo bang batiin din ang inyong guro? Ako si Teacher Mars. Magandang araw. Salamat. So, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng ating attendance. So, meron ba sa inyong absent ngayong araw? So, ayun, kung wala naman, meron tayong perfect attendance sa araw na ito. So, ngayon, bago pa tayo magpatuloy, magkakaroon muna tayo ng ating mga maalala sa ating mga activity o classroom rules. So, una, iwasan ang mag-ingay habang may nagsasalita. So, tulad ng ating pag-trigger sa social media, matuto muna tayo makinig bago tayo magsalita. So, pangalawa, itaas lamang ang kamay kung mayroong nais sabihin o nais itanong sa inyong guro. So, tulad din na ating pag-post sa social media, isipin muna natin kung makakabuti ba ito sa inyong mga sarili o sa inyong mga kasama sa inyong sa social media. So, pangatlo, magkaroon ng magalang at maayos na pakikitungo sa klase at sa inyong guro. So, sa klase man o sa internet, mahalaga ang laging paggalang o ang pinakamahalaga ay ang paggalang sa inyong kamag-aralo. Naintindihan ba? Ayan. Kung naintindihan na, maaari na tayo magsimula sa ating unang maikling gawain. So, handa na ba ang lahat? So, ang gagawin natin ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng isa, ay mapapanood ako sa inyo ng isang video na naglalaman ng hindi pagiging mabuting digital citizen. So, ang inyong gagawin lamang ay panonoorin ito. At pagkatapos ay maghihingi ako sa inyo ng inyong mga salubin sa inyong kapanood. So, handa na ba ang lahat? Yes, yes. Kailan nakaka-extra itong si Ma'am? Ang ating mo. Ang lupit. Ayan, naintindihan ba ang kinalaman ng ating pinanood? Yes, so, ayan. Kung tapos na tayo sa ating pinanood, meron lang mga ilang katanungan batay sa ating napanood. So, ano ang una nyo napansin sa video na inyong nakita? May maaari bang magsagot sa kung ano una napansin nila sa video? Yes, Cassie? Ayun po, yung first na pinakita ko is may isang babae po na nagsuscroll sa kanyang Instagram or sa social media accounts. Then, may nakita po siyang isang tao, specific na kakilala niya po, which is parang hindi po sila introducers. Then, based po sa naging dialogue na is parang may interest or ayun nga po, nanira po yung babae dun sa kapwa na babae na si Mark. Tama, no, na merong isang naninira sa kanyang kakilala, no? So, kung kayo ay kung ano naman yung naramdaman nyo nung pinanood nyo ang video? So, may naramdaman ba kayo nung nakita nyo may mga ganitong gawain sa social media? Meron bang sumagot? Yes? First of all, relatable siya since doon sa past school ko is real talaga cyberbullying. So from one person to another, nagsimula ko sa judgment, then envy or nakikit ko sila, then kapag na nilalabas sa sarili ng galit sa tao na nangyayari. Yung tama na nakakainin tayo ngayon kasi siyempre minsan nakakaranas tayo ng mga ganyang gawain o nakakasaksi tayo ng mga ganyang gawain. So kung kayo naman ay makakasaksi ng mga ganitong gawain, ano ang maaari ninyong gawin? Kung kayo ay makakasaksi ng mga ganitong gawain, ano kaya naman ang maaari ninyong gawin? Meron bang
private information about certain So, yun yung mga nakita natin, mga sitwasyon doon sa workshop na ating dalawa. So, sa tingin ninyo, ano naman yung magiging epekto nito sa inyong sarili o sa inyong kapwa no, kapag ito ay nagawa? Sa tingin nyo, ano yung epekto nito sa inyong, sa ibang tao o sa inyong sarili kung ito ay ginagawa sa inyo o sa inyong kapwa? Yes, pwede mo kung sabagat, Dani.
ma-impact po yung mga ginagawa ko. So, I start journaling or titignan ko po yung pagbabago sa akin. So, para maiwasan ko po talaga yung pag-ulit ng mga gawa. Pwede tayo magkaroon ng reflection, no? Kung tayo ay nagkamali sa social media, no? Tingnan natin na kung ano ba talaga sa sarili natin, yung pwede natin ma-improve kung tayo ay nagkamali sa social media. Meron pa bang ibang kasagutan na sagot na natin na manghihingi tayo ng tawad, magkakaroon tayo ng reflection,
digital citizen. So, maaari mo bang basahin, Jules, ang nasa bibig? Hulugan ng digital citizen. Ang digital citizenship ay ang kapayahan ng isang individual na makilahok at gumamit ng digital na tools na ligtas at responsable habang pinapanatili ang respeto at tamang asal sa lahat ng uri ng online na Okay, salamat, no? Sa madaling salita, ang digital citizen ay ang kakalahan natin na gumamit ng online na ligtas, tama, at responsable. So kapag nasa digital world kayo o nasa online kayo, no? Dapat alalahanin natin na parang nasa komunidad din tayo o barangay. Dapat ligtas para sa sarili tayo, responsable para sa gagawin natin online. At pangatlo ay dapat magkaroon tayo sa mga makakasalamuha. Maliwanag ba? Yes, po. Sino pa rin gusto magkasalita? Ella? Ang 2020, meron ang 6.98 million na gumagamit ng internet at 84.5 million na gumagamit ng Facebook. Nakikita na malawak ng pagkilahok sa digital. So, ayon sa datos, no, na mayroong 86.98 million na gumagamit ng Facebook. Lahat po ba yung student ngayon ay mabuti yung digital citizen po? Bakit po? Okay. Sa tingin ko, no, hindi naman lahat may alam sa paano gamitin ang digital world, yung online, social media apps, no? Kahit sa mga paalaran natin, no, hindi pa natin, no, lubusan alam kung paano natin gamitin ng tama ang mga online apps, yung social media. Okay po ba yun? Maliwanag po. Sige. May tanong din po ako. Since ngayon po, di ba, parang sobrang laki na ng gamit ng mga cellphone, mga digital gadgets, mga gadgets po. Then ngayon, sobrang baba na ng baba na ng edad ng mga batang gumagamit ito. So, sa tingin niyo po, ano po talaga ba yung dapat na edad sa paggamit po ng cellphone or ng mga gadgets po? Sa tingin ko, no, Ella, dapat yung mga bata, like, for example, mga age na usually pinapagamit ng mga magulang yung mga bata ng toddler, right? Dapat ginagabayan to ng mga magulang kung paano nila gagamitin yung online. Pero, hindi natin dapat in-encourage yung mga bata dapat gamitin yun kasi nagiging dependent sila dito. Kasi may malaking epekto, katulad nga ng sinabi na nila, kanina sa mga karamisan, may malaking epekto sa paggamit ng mga gadgets o online. No? So pagpapatuloy, no? Sabi natin ito na may 86.98 million na gumagamit ng internet at 86.75 million na gumagamit ng social media sa Pilipinas. So, dapat mas maging maingat tayo sa paggamit ng online apps, ng social media, para mapanatili natin ligtas at positibo yung environment natin sa digital. No? So, ano nga ba mga katangian ng isang digital citizen? No? Unahin natin sa pagiging responsable sa paggamit ng teknolohiya. No? Dapat ginagamit natin ng maayos at tama yung teknolohiya, yung social media, no? Hindi dapat natin ito ginagamit para makasakit o makapahamak din sa inyo. Okay? Tanong ko lang, sa tingin nyo, anong mga pwedeng gawin para maging responsible ka? Maging responsible ka sa paggamit mo. Gaya po ng kaibigan na example kanina is meron natin tinatawag na fake news. So I think
online na pakikisalamuha, no? Dapat may respeto tayo sa mga tao nakaka-interact natin. Tandaan, no, na dapat kung hindi natin nasasabi ito sa personal, dapat hindi din natin kino-comment or pino-post kung mga masasakit na salita. No? Ayun. At maging mapanuri sa informasyon. Ito lang yung sinabi ni Elle, no? Dapat mapanuri tayo sa paggamit ng digital world. Yes, sir. Paano po kayo susuri mga information mula sa AI? Oh, okay. Since kasi, ako rin ay gumagamit ng AI, no? Ako, personally, ginagawa ko kapag nag-prompt ako sa AI, dapat bine-verify mo muna yung link na kumari, nag-prompt na si AI. Sabi niya dito, ito yung sources. Kasi minsan, nalalis si AI. So, minsan, mali-mali yung informasyon na binibigay niya, no? So, dapat pag nakita mo yung sources, no? Pindutin natin yun, tingnan natin kung ano kung tama ba, kung meron pang lalabas na article, para ma-verify natin kung tama ba o totoo yung informasyon na galing sa AI. So, ano kayo mga paraan ng pagiging mabuting digital citizen, no? Isa sa paraan ng pagiging mabuting digital citizen ay mag-fact check bago mag-share ng post, no? Since sinabi na natin na kailangan mapanuri tayo, dapat mag-fact check tayo sa mga sources na nakikita natin, no? Hindi tayo dapat basta-basta nag-focus ng mga balita na mga post na nakikita natin sa social media, no? Kasi maaari na hindi naman pala totoo ito, no? Kaya nga dapat i-verify natin yung sources. Halimbawa lang siguro yung may isang senador na nag-post ng AI. Ayan po. Nag-post si isang senador ng Pilipinas, no? Na isang AI post. So, parang nakalagay kasi doon, dapat gayahin natin itong mga kabataan na to. Pero, yung post niya is AI. So, hindi naman totoo yun. So, paano natin nagayahin din yun, di ba? Hindi kasi reliable na, hindi reliable ang AI. Kaya dapat check din natin kung tama ba yung totoo ba yung informasyon, yung post ng isang tao, no? And ayun, next is yung pag-set ng privacy settings para protektado ang informasyon natin, no? Dapat hindi tayo nagbibigay ng mga personal information katulad ng address natin, number natin, email natin, even yung mga pictures natin. Dapat tinitignan natin kung dapat sineset natin kung private yung mga ganitong informasyon. Kasi maaari sa group nung maaari makakuha ang identity ng hacking. Kasi pwede yun possible na ma-hack ka, makuha yung identity mo. Pwede yun makapahamak sa pamilya mo, pwede gamitin yun naging sa pamilya mo, sa mga
basahin nyo yung panuto, no? Para dito, ang gagawin natin ay basahin natin ang mabuti yung mga sitwasyon. May tatlong sitwasyon dito. Bale, pipili lang ko yung isang sitwasyon na sa tingin nyo na nararanasan nyo. Kung hindi naman nararanasan nyo, pwede nyo nakikita nyo sa online, ay yung pwede nyo piliin na sitwasyon. No? So, bale, sagutan nyo yung napalagay na tanong bawat sitwasyon. At dapat yung sagot nyo ay maikli, malinaw